So ayun, what's up sa inyong lahat, no? Ang tagal ko na rin hindi nag-intro dito sa lugar na to. May bentaan ng helmet, no? Quality kaya yun. Okay, so for today, no, papa-install tayo ng RFID. Papunta tayo sa Marquee Mall dito sa Angeles at na-traffic pang. Yun, buti naman. So ngayon, samahan nyo akong magpa-install ng RFID. I-share ko rin sa inyo yung experience ko, yung mga dapat tandaan, mga requirement at dapat gawin bago magpa-install. So ang reason kaya ngayon lang ako nagpapakabit ng RFID ako ba noon kasi dapat magpapakabit na ako ng Easy Trip tsaka Auto Sweep. So nung nagbagyo kami, pauwi na kami, inistallan ako ng Auto Sweep. And then pagka uwi, merong news na magiging isa na daw yung RFID, mag-merge na. So wala nang sense kung dalawa yung RFID mo. Tapos ngayon so yung balita na yun is July pa, no? So matatapos na yung August, wala pa rin. Tapos ngayon, meron na naman lumabas na balita na by August 30, bawal na daw ang walang RFID sa mga toll. Kaya ngayon yun ang reason kaya magpapa-install ako, no? Actually, no, ang hassle kasi, pumunta kami kahapon, magpapa-install sana ako. Ang sabi 8 AM to 5 PM sila, walang cut off. So ako naman, hindi ko alam kung may kapareho ako. Ako kasi yung tipo na gusto ko ako yung last hour, ganon. Kasi para sa akin, well, based na rin sa experience ko sa mga pila, yung mga last hour na yan yung mga konting pila. Kasi konti na lang patapos na yung araw, so marami na nagpa-install, assuming, no? So yun, pagpunta namin na medyo traffic. Umalis kami ng mga past 3. Nakadating kami around 4:30 na. Tapos sabi nila hanggang 5 PM lang daw sila. And then sabi nila pwede kami pumila, pero pag pumatak ang 5 PM, nasa labas pa kami nakapila, wala na daw yun. So balik ka na lang next time. So for me, no, medyo pangit yung ganong process. Dapat may cut-off time sila. So pagdating ko doon, let's say sabi nila na 4 o'clock or 4:30 ang cut-off time. So hindi na kayo papipilain. So hindi na kayo aasa, di ba? So ewan ko bakit ganun, ba't pinapaasa pa nila kami. So ito, papasok tayo ngayon sa NLEX dito sa Santa Ines, Mabalacat. Exit tayo ng Angeles. Lalabas tayo ng saan kasi yun? Marquee Mall. O yun, no, ang okay lang. Sabihin na nila na, sir, bukas na lang po, balik na lang po kayo. Hindi na po kayo abutan. Kasi pinapila pa kami. Kung sanang kinonsider na lang kami, no? Actually, dalawa na lang kami nasa labas kahapon. Hindi pa kami pinapasok. Alam mo yun? Kahit kinonsider lang kami, alam namin na may oras. Siyempre hindi naman lahat is, kahit nasabi mo ng 7 days a week sila, hindi naman lahat is merong free time o may day off. Kasi karamihan sa ating Pilipino, siyempre maraming babayarin, maraming bills. So napipilitan silang mag double job. So ang nangyayari is, yung day off nila is pumapasok sila or meron silang side hustle. So technically wala silang day off. Napasakto 7 to 4 tayo, kaya 4 tayo umalis. Okay, huwa muna tayong ticket. O ginagawa ko, ipit ko muna to dito. Tapos tatabi tayo dito. Yan, hazard. Tapos ilalagay ko dito sa aking bag para hindi mawala o mayupi. Yan. Tapos let's go. So yun, no, yung point ko, no? What if 7 days a week ka nagtatrabaho and let's say 7 to 4 ka, may isang oras ka lang para magbiyahe. Well sa Manila 24 hours naman daw yung yung service nila. So since no medyo nakakainip tong expressway, balikan ko na lang kayo pag nandun na tayo sa dulo. Uy, dito na tayo sa Angeles exit. Ang haba ng pila nung walang RFID, kaya dapat magpa-RFID na tayo lahat. Well, yung mga 4 wheels tsaka mga big bike lang. Gusto ko sana mag-overtake, no, kasi baka may magalit sa akin. Hindi naman to tulad sa highway na pwede tayong sumingit kung saan saan, no. So yun, no,
Advice ko lang kung papakabit kayo ng RFID and nagkataon dito rin kayo sa Angeles, huwag kayong pupunta ng alas 4 o 4:30 kasi hindi na kayo aabot. So may pila na sa labas, may pila pa sa loob. So lesson learned na rin. Pero I suggest, no, sana magkaroon sila ng cut-off time para for example 4:30 nakarating, tapos hindi na sila nag-accept, so wala nang aasa. Pero ewan ko, no, para sa akin kasi dapat consider na lang kami, dalawa na lang kami. Pero ewan ko, I don't make the rules. Nakaka-disappoint lang, umasa kami. May pulis sa likod, kaya bumabalik siya. Parang may nuhuli yata, may patrol. Hindi ko alam kung nakita yung side mirror ko. Kala ko ambulansya. So ayun po, naulitin ko. Kwentuhan muna tayo habang traffic. By August 30, hindi na po pwede yung mga walang RFID. So I do suggest to install po, magpa-install na po tayo sa mga malapit na installan. Yan po kasi hinintay ko pa yung mag-merge yung RFID, hindi naman natuloy. Uy, big bag. Baka sumingit siya. Uy, yung galing, sumingit siya dun, no? Buti pinadaan siya. Sana gusto ko rin sumingit. Okay lang. 2:36 pa naman. 2:37. So siguro naman naaabot na ako, no? Hanggang 5 PM sila. Siguro naman, baka naman. So pag traffic na ganito, try ko nang kunin yung ticket para mamaya ibibigay ko na lang. Ayan, tapos try natin kunin yung pambayad. Hassle talaga pag walang RFID. Pero last na to. Medyo mahaba yung pila. Ayun, binuksan yung kabila. Buti naman. Kita siguro nila ang daming nakapila. Buti naman, no? Ang mahirap pa dito sa Angeles exit, no? Pagkatapos mo sa toll, meron na naman traffic. Nag-cause ng traffic si kuya. Well, di ko alam kung babae, lalaki ng pumapasok siya dun sa may RFID, wala pala siyang RFID. Ayun, sisingit siya sa amin. Galing. Tapos sinundon siya ng isa. Huwag tularan. Ako nga, Diyos ko, motor na ako, di man ako sumingit eh. Kahit kayang-kaya ko sumingit, di ako sumingit. Kasi respeto sa pumila, di ba? Well, aircon naman sila. Ako hindi. Pag ako talaga nagasakyan, papaunahin ko yung mga nakamotor. Siyempre, alam ko yung feeling mo, ang init. Siya pa to. Tapos style lang pala nila yun, no? Kung wari may RFID sila para makasingit sila sa harapan. Style nyo, no? Kami, nagpakahirap kami pamila dito, oh. Ay, isa pa yun, no? Isa pa to, yung nakared. Maroon ba to, red? Let's dito na sa exit, dami natin na witness. Papunahin ko sana kayo, kaso mainit eh. Uy, mukhang hindi traffic sa kabila. May BMW sa likod. Wala, sorry. Thank you. Uy, buti na lang, di traffic dito. Gusto po. Kahapon naghintay na kami dun sa sa exit. Naghintay pa dito. Buti na lang, hindi traffic. Thank you, bossing. Dito tayo sa parking natin kahapon. Okay, dito na. So ang first step, alam ko, pipila ka. Hindi, may QR po sa loob o dyan sa labas. So kung di pa kayo nakapag-online form, yun muna yung unahin. So pinaprint ko na yung copy ng ORCR ko kanina. Okay, so update ko na lang kayo. So ayun, no, tapos na tayo nagpa-install, no. Ito na siya, yung sa taas. Nasa baba kasi auto sweep. Ayun, medyo may katagalan yung process. Well, yung process, hindi siya matagal. Yung matagal yung pila. Kasi ang daming tao. Kasi dito sa area namin, isa lang yata nagkakabit. Dati, meron doon sa malapit sa amin, sa Mabalacat, sa Dolores. Pero di ko alam bakit wala na. Nagsisisi tuloy ako kasi malapit lang ako doon. Di pa ako nagpakabit nung nagkakabit pa sila. So ayun, no? Okay na lahat. Hindi na tayo magkakash. The hassle is
the next day. So yun, no. Namatayan tayo ng ng camera, naubos yung battery. Hindi ko napansin kung ilang bar na lang. So basically habang pauwi ako, nagsasalita pala ako mag-isa. Well, technically nagsasalita ako mag-isa, pero naka-record, di ba? So yun, gusto ko lang ituloy na no more hassle na sa expressway, lalo na dito sa SCTEX tsaka sa NLEX sa amin. Ang ginagamit naming RFID is EasyTrip. Gaya na sabi ko, meron ako noong AutoSweep na nakuha at na-install noong kami galing sa Baguio. Pero hindi ko maintindihan bakit matagal yung process sa EasyTrip. Kasi nung kinabitan yung motor ko ng AutoSweep, nag-exit lang kami, and then sabi ng nandun sa toll, since nasa 300 daw bill namin, kapitan na daw kami ng RFID ng AutoSweep. Sabi ko, sige po, walang problema, sabi ko, salamat, sabi ko. Ayun, ang bilis lang, kinabit lang, tapos parang may in-input lang sa computer nila, ewan ko kung plate number ko or anong info, pero ang bilis lang. Hindi ko get sa EasyTrip ba't ang tagal, may fill up pa, tapos may pila, ang haba. Di ba pwedeng yung yung plate number na lang yung yung kuhanin, kasi nandun naman lahat ng info, di ba? Awan ko, i-correct nyo ako sa mga nakakaalam ng process. Well, alam naman natin dito sa Pilipinas, kadalasan mahaba talaga yung mga process sa mga ganyang bagay, sa mga government, etc. no? Pero lahat naman ng mga struggle na yun is nasa past na, and hindi na tayo may struggle sa RFID. I mean sa pag-enter ng SCTEX at NLEX dito sa amin. Hindi ko na kailangan bumunot ng pera para ibayad sa ticket. Hindi na kailangan itago yung yung ticket pa. Siguraduhin hindi mabasa o malukot. Alam niyo yun. So ulitin ko po sa mga big bike or mga 4 wheels na gusto magpa-install ng EasyTrip doon sa Angeles exit at ano ba? Awan ko kung applicable to sa lahat. So yun lang, ORCR, valid ID, picture ng iyong sasakyan na kita ang iyong plate number, and you have to scan the QR code doon sa facility nila, so makapag-fill up ka ng form, then yun na, hintay na lang. I believe ang minimum load balance is 200. Yun, hindi ko lang kung sinabi ko na doon sa unang video nito. Traffic. Okay, mag-NLEX tayo sa Santa Ines. Dito ako ngayon sa Lobola. Sa mga nanonood sa YouTube o sa Facebook, comment naman kayo kung anong magandang sa tingin nyo, anong magandang solusyon para maiwasan ng mahabang process sa pagkabit ng RFID sa EasyTrip. Kung may suggestion kayo, comment nyo naman. Malay nyo, sumikat tayo, and then mabasa to ng EasyTrip and ma-consider nila yung mga suggestion nyo, no? Sa akin lang, I hope merong cut-off time para hindi na umasang pumila yung mga dumating ng after 4 or 4:30, and less information na kukunin. Pwedeng ID na lang and yung plate number, wala nung form na pipilapan, parang ganun. Pero hindi ko alam, opinion ko lang naman yun. Nako, baha pa dito sa nadaanan ko. Buti putik-putik na rin yung motor natin, no? Na-enjoy ko naman ng ilang araw na malinis yung motor. So ulitin ko po, by August 30, hindi na po pwedeng pumasok sa expressway ang big bike and 4-wheel or kahit ilang wheels pa yan kung walang RFID or insufficient balance. So make sure na may balance kayo lagi pagpapasok kayo. Sayang naman yung babayaran nyo kapag na-penalty kayo, di ba? Buti may ilaw dito pag gabi. Parang nakakatakot siya ata pag wala. Makasan natin yung MDL natin. Doon na tayo sa entrance ng NLEX mag-exit ng ating vlog. Mag-outro. Rock road is over. Mabato at maraming po. So yun, no? Una sa lahat, maraming salamat kung tinapos yung video na to. And sobrang salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating video. Kung bago ka lang nagustuhan mo ang video na to, please consider na mag-like and subscribe na sa aking YouTube. At kung sa Facebook naman, please follow my page. Kung may mga suggestion kayo para sa ating future videos, please let me know sa comment, guys. Saka yung tanong ko kanina. So yun, laging tandaan na mag-ingat sa daan, laging maging alerto, at habaan palagi ang pasensya. Okay, let's try RFID. Ayun. Ako ulit, si Jovan Moto. Hanggang sa susunod na video. Laban out! Peace!